manibela na kusang kumakabig pakaliwa, hindi pwedeng bitawan habang tumatakbo kasi tumuyok-tuyok ng kusa yung manibela. Ano kaya ang gagawin sa ganitong sitwasyon? Ang unit natin Ford Ranger 2.2. So simulan natin agad na tingnan yung gihambin nga balatian. Yan, so pagkaka-start pa lang ay kusang tumuyok-tuyok yung steering wheel pakaliwa. Yun. So kapag ganyan yung sitwasyon, may gana pa kaya tayong mag-drive dyan. So ngayon ay titingnan natin kung may solusyon pa ba ang ganitong klaseng problema. So bago ang lahat, shoutout natin yung mga tropa natin, Pulse Finest Technician. Samahan ng mga tunay na legit na mekaniko at technician. Shoutout sa inyong lahat mga sir. So ngayon ay dito tayo, naibaba na natin yung buong rack in pinion at pinaandar. Yan, so kaka-start pa lang ay kusang tumuyok-tuyok yung kahimtang ng rack in pinion. So ngayon ay wala nang paligoy-ligoy pa, biradahan natin agad yung kahimtang dito. So syempre ang una nating gagawin, basic na naman. So tinanggal natin yung lahat ng mga bolt din dito banda, yan, yung ginamitan ng ligwat-ligwat ng flat screw. Yan, so binuksan natin yung dito sa bandang may built. So ang gagawin natin dyan ay isi-sitting natin. So isi-sit up natin to. So tanggalin muna natin yung tensioner. So ang ganitong klaseng problema ay medyo masilan talaga to. Hindi to pwedeng i-DIY. Oo. Yan, so tinanggal ko yung dito, yung belt, tapos nag-align ako, inalign ko yung ito, hindi ko alam anong pangalan dyan, basta dinukdok ko ng maraming bisis. Bali sa video na ito, pinapakita lang natin na kaya pa talagang i-repair ang ganitong klaseng problema. Pero kung hindi naman kayang i-repair ng mga technician ninyo, ng mga mekaniko, ang pinaka safety at pinaka dapat lang talagang gawin dito ay palitan ng buong power steering, electronic power steering assembly. So yun yung dapat nyo lang gawin. So kung nangalikot yung technician ninyo at hindi naman sigurado na kaya niyang gawin to, ay wag nyo na lang ipagalaw. Kasi ang mangyayari dyan ay mas lalong lumala lang. Yun, so dito ay nag-sit up ako. Yan, sitting. So sa ganitong klaseng repair, ang pag-repair nito ay nasa 20,000 to 35,000 pesos. So ganun yung price dito sa pag-repair lang. So kung namamahalan kayo, ay bumili na lang kayo ng buong EPAS, electronic power steering. Medyo mura lang naman to, nasa mga 100,000 plus. So 100 to 150, ganun yung presyuhan nito. Siyempre baka magreklamo naman kayo, hindi natin masyadong detalyado na pinakita yung proseso. So delikado kasi to, kaya hindi to basta-basta na i-DIY. Pag pinakita ko sa inyo at na-disgrasya kayo, delikado. Amol. So yan, hindi pa umabot ng kalahating araw at tapos na yung trabaho natin. So malambot na siya, kahit isang tulo-tudlo lang ginamit nating patuyok-tuyok at hindi na siya nagbuot-buot na tumuyok-tuyok. So dyan lang yung ginalaw natin. So wala nang iba, hindi natin pinalitan, wala tayo pinalitang parts dito. So sa mga basher natin dyan, titirahin na naman tayo. So ganun talaga minsan, pasensya na kasi inuuna natin yung safety ng mga manunood. Kasi pag pinakita natin, akalain nyo na madali lang. So gaya nung pumunta sa akin na nag-DIY daw siya, ganitong klaseng problema. So simple lang yung nangyari, lalong lumala yung ginawa niya. So hindi na pwedeng hawakan yung manibela na na siya, namamali na ng kamay. So lalong galit na galit yung manibela dahil sa pag-DIY niya. Kaya dito ay safety lang tayo. Iyan, so subukan na natin na ibalik na natin yung manibela. Start. Yun, So kita natin na ayan, medyo buutan na ng konti yung manibela. Kung saan siya ituyok-tuyok, doon na talaga siya. Tara, subukan nating i-test drive to ng dahan-dahan na naman. So dito ay yung mga kasama ko lang naman pala yung nag-test drive dito. Yan, pinakita pa niya na pwede na siyang bitawan. Medyo tabingi ng konti yung manibela, so kailangan niya na i-align.
hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat.